Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa mga kaganapan dito sa ating bansa, especially ngayong araw sa Senado kasi nagkandak ang Senate Blue Ribbon Kuno ng hearing. Ayan. Tapos agad rin nila itong pinabulaan na ito raw ay parang meeting lang, meeting. Ayan. Napaka-inconsistent talaga nila sa pagsasagawa ng mga ganitong napaka-importanteng bagay sa loob ng Senado. Actually, hindi mo siya pwedeng i-pull out agad. Kapag sinabi mong hearing yan, hindi mo pwedeng sabihin, ongoing na yung ginaganap yung hearing. Sasabihin nyo, committee lang yan, committee meeting. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawin 'yun. In-announce nila sa taong bayan na hearing 'yan. Blue Ribbon hearing. 'Yun ang pagkakaalam ng taong bayan, tapos ngayon binawi nyo. 'Di ba? Alam nyo kasi na hindi legal. 'Di ba? Na pwede kayong kasuhan, 'di ba? So ngayon, isa sa mga tatalakayin natin yung pagdalo at pagpunta ni Attorney Baligod sa Senado. Ayan, sinalubong nga siya ni Senador Robin Padilla kasama ang Brave 18. So umpisahan na natin 'to. Ayan, bigyan natin ng reaction tong video na 'to. Kayo dumalo ngayon. Ay, inimbitahan kami. Opo. Parado agad eh. Tag live si Attorney . Sir, kumpleto yung 18, yung 18 Oo. Marines. May mga bago pa bang isisiwalat yung 18 Marines? Yung mga dating soldado, attorney? Ayaw nyo kami papasukin? Asan yung usahan? Usahan? Oh, yes, ano. Bali hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung mga taga-suporta talaga ni BP Sara, yung mga Duterte, DDS. So, ayan, talagang todo suporta sila. Yun naman ang kinagandahan. Kahit dito sa paglalantad ng katotohanan, kahit kay Rodante Marcoleta, talagang sinusuportahan nila lahat. Kasi alam naman natin na ito lang ang pag-asa ng taong bayan, yung nagaganap na pagdinig ng legitimate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Chairperson Pia Cayetano, Subcommittee Chairperson ka Marcoleta. Ayan. Sige, sasagot kami kung anong tanong nila. Pero sir, may mga sinasabi doon sa samahan nyo kami sinawalat ng Thursday, wala yung pangalan nila Senador Lorian Legardo daw. Sir, may pagbabago doon sa affidavit? Hindi naman sila nagtanong eh. Tama, hindi naman sila nagtanong 'di ba? Ang ginawa nila, hindi naman sila dumalo no nagkaroon ng hearing ang Senate Blue Ribbon. Ang ginawa nila, nagpa-interview agad. 'Di ba? Sobrang defensive yung ginawa neto ni Erwin Tokmol. Yan, sobrang defensive. Ngayon, bait-baitan ka. Hingi-hingi kang sorry. 'Di ba? Ang ba nila? Pero nandun sir. Sige lang. Andun ba sir? Andun ba sir? Andun, kasama. Bago bang pangalan na ilalabas? Yung mga bago pangalan ba sir? Attorney, dun sa 5 million, meron na bang may information na ba? Yung sinasabing sungol. Naku, kung galing kay Matibag, kasinungalingan yan. Totoo yun. Totoo yun. Sinabi nga niya, walang agent dyan sa Senado eh. Pero meron. Diba? Nuknukan ng sinungaling yung NBI director na yan. Puno ng kasinungalingan. Naniniwala siya sa hearsay. Diba? Imbis na kung talagang merong aligasyon laban sa Brave 18, hanapan niya ng ebidensya kung legitimate ba talaga yung source niya. Hindi eh. Hearsay lang. Hearsay dito, hearsay doon. Diba? Halatang gumagawa ng butas. Hindi po ba kayo natuto kay Matibag? Pero sino yung sinasabing isang Marine, sir, na karelasyon nung... Ate, ituro niya. Tama, ituro niya. 'Di ba? Di dapat dinala niya diyan. Kung talagang siya, meron siyang ebidensya. Bakit hindi niya dinala? Puro kakampi niya nandiyan diyan, 'di ba? Wala eh. Hindi niya dinala, ibig sabihin hindi totoo 'yun. 'Di ba? Kung sino. Attorney, yung reaction doon may second batch daw. Alam nyo, ang basa ko dito kay Attorney Baligod is merong natuklasan to na mga source. Yung tindig nila talaga is alam nila panalo sila. Na kahit balu-baluktutin yung batas, kung sino-sinong magkampi-kampi, alam nila na mananalo sila. Ganun yung aura
ni Attorney Balicod at ng Brave 18. Kaya talagang naninindigan to kahit na matindi ang kalaban. Pwede daw, pwede. Attorney, ano mga pagkakarap na kayo kay Dr. Melvin Matibag, attorney? Sir, yung mga nakaitin nyo. Second match. Pila-pila na lang po. Pila-pila na lang po ang kasama. Go ahead na, sir. Go ahead na, go ahead na. Pumasok eh. Hindi muna kayo eh. Sir, nasa listahan po kami. Sige, send ang video. Yung 5 team, ha? Attorney, hindi po kayo dadalo. Ano po yung nag-ano sa atin ngayon? Ano po yung nag-udyok sa atin na bakit tayo dadalo? Hindi, pupunta talaga kami sa Senado kasi marami kaming bagay na kailangang maklaro. Kasi mamaya, pupunta muna ako kay Senator kung sino dyan, Opo. then sumama na lang kayo. No? Pero hindi naman kayo natatakot, attorney, na baka, or pangamba na baka baluktot. Eto, pakinggan nyo yung sasabihin ni Attorney Balicod. Then, matakot yung mga ano natin, hindi nila masabi yung totoo. They may bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last night. Yes, sir. Bogus po daw. Siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Ayun. Alam mo para sa akin matindi yung banat niya na yun. Kasi kapag sinabi mong hindi ka natural born Filipino, so foreigner ka. Wala kang karapatan umupo sa Senado. 'Di ba? Napakagaling ng source ni Attorney Balicod kung totoo man itong sinasabi niya. Pero sa tingin ko, etong attorney na to ng Brave 18, hindi to lalagay sa alanganin. Real talk yan. Kasi credibility niya nakataya dyan. Kumbaga, kung ano yung sabihin niya, totoo yun. 'Di ba? So, asahan natin, malalaman rin natin kung ano yung totoo dyan. Kasi, kumbaga, hint na yan ni attorney na hindi siya natural born Filipino. So, asahan natin na mawawala si Erwin Tulfo sa Senado. Oh. 'Di ba? Kaya siguro nangangamba na si Erwin. Naging mabait ngayon, 'di ba? Oh. Patay ka ngayon. Kaya nga rin sabi rin ni Attorney Balicod, pwede nilang baluktutin ang batas pero ang katotohanan hindi. 'Di ba? Totoo naman Ang mga facts hindi nila pwedeng baluktutin yun kasi yun ang totoo 'di ba? Si Erwin Tulfo, darating ang panahon. Patay ka Erwin. Lahat mo lang yes po, may clear. Pwede niyo po i-listen dito. Tinatanong nga sila regarding kasi sila po QR code dahil wala nga din silang QR code. Dito na lang imbitado sila sa pagdinig. Ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Dapat include dyan sa invitation nyo. Mag-rehistro kayo ng mas maaga o via online, 'di ba? Pero bakit sila walang nilagay, 'di ba? Tingnan nyo. Sir, akala ng mga senador hindi kayo pupunta kasi nagsisimula na nga yung Blue Ribbon hearing ni Senator. Alam mo, yung invitation kasi na pinadala sa amin, natanggap ko lang nung June 4, alas 8 na ng gabi. Ayun lang. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers, no? So, kinausap ko pa sila na kung maaari bumalik sila. Ang huling dumating na hinintay namin yung namatayan sa Pampanga. Oo, yung nakaraan, yung nasa hearing, 'di ba? Namatay yung kapatid niya. Si Walter Manalansan, iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Hinintay namin siya. Sir, gaano kayo kahanda? Especially worst case scenario, baka posibleng magkaroon ng site in content, hindi natin alam sa ongoing na pagdinig. Ayan, eto pala, base nga pa, isingit ko na lang rin, base yan sa source natin kagabi, kausap ko, after ko mag-content, mag-edit dito sa bahay, tinawagan ko mga alauna. So, ang pagkakaalam talaga natin is si Joel Villanueva is lilipat, kasi meron tayong source sa mga sabihin na natin sa mga banateros. Ayan, meron tayong kaibigan talaga ron, kasi nakasama natin sila nung panahon ng campaign presidential election. Bali, so tinawagan ko na nagbago ang desisyon kasi napag-usapan nga nila para mailigtas ang credibility ng institusyon is pahiramin na nila ng isa yung kabila. 'Di ba? Kasi pinipilit naman nila
Pero nagbago ang usapan dahil merong isang malaking mga balita na dumating, 'di ba? Nadagdagan yung ebidensya. So hindi muna natin i-disclose ngayon 'yan kasi wala pa akong go signal. Yung kay Joel kasi binigyan ako ng go signal kaya sinabi na natin. Ganto na pala yung mangyayari. Isa sa mga nila nakuha nilang info, yun nga, di siya natural born Pilipino. Si Erwin Tulfo. 'Di ba? So marami pa eh. Kumbaga ayoko na lang silang pangunahan kasi kagaya niyan, pinangunahan natin although may go signal, pero mainit kasi yung sitwasyon, nagbabago. So asahan natin na meron pa ulit na darating yung Brave 21 naman. Ayan na, yung Brave 21 na binabanggit nila sa interview nila Congressman Mike Defensor. Ayan. So soon makakasama rin tayo sa kanila. Ayan. Ande, ayoko mag-speculate sa mga mangyayari, no? Hintayin natin. Eto rin na pag-usapan rito na pupunta lang sila ng Senado pero hindi sila dadalo kasi ang mangyayari pala dyan, actually hindi natin talaga alam to eh. Kumbaga, kinausap lang tayo ng mga lawyer, yung mga kaibigan natin. Ayan. Ang mangyayari pala dyan, iipitin sila ron. Kapag kasi conflict of interest na eh. Kukuyugin na yung Brave 18 doon. Hindi na ngayon pinadalo. 'Di ba? Dapat kasi talaga, ang plan A talaga dyan. Pupunta lahat, pati yung mga senador, sila Senator Alan Peter Cayetano, lahat mag-iimbestiga sabay-sabay. Papalabasin yung katotohanan dapat. So, anong nangyari? Dahil nga merong mga ebidensya pa na lumabas, plan B. Yun ang nangyari. Okay na po ba? Makakapasok naman po, kailangan lang po talagang mag-QR code. Kung sinabi nyo sana kaagad sa invitasyon, hindi kami madedelay. Na-traffic na nga kami sa EDSA eh. Mabilis lang naman po, sir, i-approve naman natin. O pwede bang doon na lang nyo kami QR? Hindi na lang, sir, i-release na lang. Sagot. No? Ito yung sagot ni Senate President Cayetano. Nakikita po dito, no? Sa ikalawang paragraph, ang sinabi, wala pong imbitasyon na galing sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam mo kung totoo talaga. Ito, common sense na lang. Hindi mo na kailangan makapagtapos ng kolehiyo, although high school lang matapos. Maintindihan mo to kung meron kang common sense. Katulad niyan, kinontra ni SP Alan yung papel na invitation nila. So, dapat kinontest nila yon, di ba? Pero, meron ka bang narinig sa kampo ni Win Gatchalian na kinokontest nila yung inisyong papel ni Senator Alan? Kung tutuusin, kapag nag-issue ng papel na ganun, ebidensya na nila yun eh, na nangingelam. Si Senator Alan, pwede siyang matanggal sa Senado. Pero bakit? Bakit hindi nila kinokontest? Kasi, legit na Senate President si Senator Alan. Diba? Oh. Kaya ngayon, yung pinipilit nila itatak sa utak ng tao na sila ang lehitimo na nakaupo sa Senado. 'Di ba? Confusing talaga. Kasi kagaya niyan, ang sabi nila hearing, tas biglang committee meeting. 'Di ba? Sino ngayon na nagsisinungaling? 'Di ba? Tapos sa kalagitnaan ng hearing, kuno na committee meeting pala, bigla silang nag-postpone ng session, nag-usap-usap sila. O tapos after mag-usap, balik ulit sa tanungan. Baka raw kasi merong merong magkamali ng tanong. Di ba? Nakalagay? O kaya pumunta rin kami dito ang isang rason para iklaro namin. Dahil depektibo po itong imbitasyon eh. No? Tama. Ang gusto lang namin ay sundin natin yung rules of the Senate mismo. Tama. Pangalawa, ang pagdalo namin dito ngayon is not to legitimize anybody or any office. No? Labas kami dyan. Pero makikita po ninyo ang isang pinag-aralan din namin, no, nung natanggap ko ito. Meron po akong ipapakita sa inyo para maintindihan nyo ang aming... Ito, yung pinakita natin sa vlog natin. Ayan. Meron din siya. Ayan Panoorin nyo. Okay, tignan nyo ito. Senator Cayetano is still the Senate President. Ayun. Diba? Aminado sila sa sarili nila kasi hindi nila ma-meet yung 13 votes eh. Kaya hanggang ngayon kahit 12 sila, hindi sila pwedeng matawag na majority of all its member. Diba? Kasi you need 50% plus 1 to get the majority of all its member of the Senate. Diba? Kaso, wala hanggang 12 lang sila eh. Okay? We don't have 13.
It's against the law naman. Oh, it's against the law, sabi ni Erwin Tokmol. Alam mo, Erwin, yung si Mon Tulfo, si Mon Tokmol, pinatawad na yan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kinukundi na niya si Senator Marcoleta. Mag-ingat-ingat sila sa pagsasalita nila, 'di ba? Dahil baka idemanda na naman siya sa lahat ng korte ng Pilipinas, hindi pa kayo nadala, pinatawad na kayo. Yung respeto talaga hindi nyo binibigay, 'di ba? Talagang sinusubukan nyo yung kakayanan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Miyembro din ako ng Iglesia ni Cristo kasi, 'di ba? So, para sa amin, nakakagalit bilang tao. Syempre part namin bilang tao, magagalit ka talaga sa mga pinagsasabi ni Mon Tulfo na wala namang alam, yan Tokmol na yan. 'Di ba? Akala mo kung sino. Oh, masarap raw ang dinuguan, di ipaligo mo. 'Di ba? Kainin mo lahat hanggang sa mabondat ka. Busugin mo yung sarili mo sa dugo. 'Di ba? Wala kaming pake kasi labag yan sa aral ng Diyos. Dahil yan, nakasulat sa Biblia, ang dugo na hayop na binigti ay hindi mo dapat kakainin. Dahil ang dugo ay sumisimbolo sa buhay, sangkap ng buhay. 'Di ba? Bakit mo kakainin? Masama yan. Yan ang nakasulat sa Biblia. 'Di ba? Hindi kasi tinuturo sa inyo yan. 'Di ba? Ngayon, ito yung paniniwala namin. Bawal yan. Bawal kainin ng dugo. 'Di ba? Itong Mon Tulfo na to, ayan si Mon Tokmol, akala mo kung sino. Hintayin mo, darating din naman tayo dyan Okay, ito. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay. Committees. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno. Tama. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation. Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para ma-clarify din, no? Tama. O, tapos na ba ang Invitation lang po, attorney. Punta kayo dito to clarify the invitation, pero hindi kayo haharap sa Blue Ribbon Committee investigation under Senator. Hindi nga pwedeng umarap. Ano ba naman yan? Yung mga tanong ng media, akala mo baguhan. 'Di ba? Kakasabi lang Hindi nga legitimate yung ginagawa nilang Blue Ribbon hearing. Tapos bandang uli, sa kalagitnaan ng hearing, sasabihin nila, committee meeting. Sila mismo nag-aalinlangan sa ginagawa nila Alam kasi nila na wala sa kanila ang kapangyarihan ng Senado. Kaya lahat ng paraan gagawin nila, lahat ng palusot gagawin nila. 'Di ba? Bakit mo iimbitahan sa meeting yan? Bakit part ba ng Senado yan? 'Di ba? Kalokohan na naman yung mga pinagsasasabi nyo dyan. Kaya totoo yung sinasabi ni Senator Marcoleta na kailangan may legal background. 'Di ba? Ano nangyayari sa inyo diyan sa kabila? Kasi alam nyo na hindi nyo sinusunod ang constitution natin. Dahil nagsasariling kalooban kayo, katwiran nyo kayo batas Nasa likod ko Malacanang. Kaya kayo itinutulot sa pagkakamali. Kasi ang hangarin ng puso nyo masama Kaya tinutulot kayo sa pagkakamali. Kahit na anong manipulate nyo sa isipan ng tao. Pero ang Diyos binubuksan ang isipan ng tao para hindi maniwala sa inyo. 'Di ba? 'Di ba hindi nyo napapansin? Kaliwat kanan ang interview nila, kaliwat kanan ang kampihan nila, pero bakit parang hindi sapat na parang may kulang? Hindi naniniwala ang taong bayan sa mga pinagsasabi nila. Kung sino-sino ng mga lawyer, din, IBP, ang kinuha nila, former Supreme Court Justice, former Senate President, nagkampi-kampihan, pero ba't parang merong kulang? Alam nyo kung ano yung kulang doon? Yung katotohanan, di ba? Yun ang kulang doon. Kasi once na masama ang puso mo, hindi ka itutulot sa pagiging mabuti, kundi sa pagiging masama pa rin. Yung isang pagkakamali, itatama mo gamit ang isa pang pagkakamali. Malabong mangyari yun. Diba? Erwin Tulfo. kasi sabi ko nga ayaw naming illegitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Pansin nyo yung sabi ni Attorney Baligod is
hindi na Senator Erwin. Mr. Erwin Tulfo. Bakit? Possible na matanggal sa pagka-senador si Erwin Tulfo. Kasi hindi siya natural born Filipino. 'Di ba? Nagigets nyo yung nagiging action ni Attorney Baligod, 'di ba? Kasi kung tutuusin, katulad ng mga past interview niya, pwede niyang tawaging senator eh. Tinatawag naman niya noon si Senator Erwin. Pero ngayon, Mr. Tulfo na lang. Eh dapat Mr. Tukmol na lang 'yan, Attorney Baligod, 'di ba? Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami kahit saang venue, no? Kahit saang venue, haharap kami. Pero just to clarify lang, attorney, hindi yung magsasalita, tatanungin kayo ng mga senator. Hindi, kung magtatanong sila, sasagot kami. Ama, kasi wala naman tinatago ang Brave 18 eh. Sila ang may tinatago. Harap-harapan, nagsisinungaling sa publiko. Sasabihin nila hearing. Kasi biro mo talaga, hindi mo pwedeng alisin yun eh. Sa mata ng tao eh. Sinabi mo hearing tapos sasabihin mo committee meeting. Napakalaking kapalpakan. Doon ako naniniwala sa sinabi ni Senator Erwin, ni Mr. Erwin Tulfo na pinakatanga, bobong lawyer si Kiko Matching. 'Di ba? Siya lang kasi ang may law background dun eh. O, ano nangyari? Dapat umpisa pa lang, prepare na yan, smooth na yan. Ano nangyari? 'Di ba? No mistake about it. If we are asked, we will answer. At Yun, ito po, ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The Yun. danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth. Etong sinasabi ni Attorney Baligod, baka hindi kayo aware kung ano yan. Ang sinasabi niya dyan, kung ang mag-iimbestiga, kagaya ni Erwin Tulfo, siya mismong inaakusahan. Tapos siya pa ang maghuhusga. So, doon lalabas na kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pwede na niya itong hatulan na nagsisinungaling. Kasi kasama siya sa inaakusahan. So, doon pumapasok yung conflict of interest na dapat hindi si Erwin Tulfo ang nag-iimbestiga. Tamang-tama lang talaga nakika Dante Marcoleta na punta yung subcommittee ng BRC. Kasi biro mo, hindi involved si Rodante Marcoleta. Malinis ang record. Talagang ang hinahanap lang yung katotohanan para masagot yung mga tanong ng taong bayan kung anong nangyari sa kabanyaman ng Pilipinas. Wala na kaming magagawa doon. Pero attorney, para sa inyo dapat po mag-inhibit si Senator Erwin kasi siya iniimbestigahan din. Sinasabi din ng Brave 18, nakatanggap din siya ng maleta. Tama po yun. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt. No? Ngayon, Ayan na, pinaliliwanag niya, pakinggan yung mabuti inaakusahan naming isa, si Senator si Erwin Tulfo. Kita mo, hindi na niya tinawag na Senator, Erwin Tulfo na lang. Di ba? Kasi posible na matanggal bilang senator yan. Sa tingin nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? Totoo yun, hindi aamin yan, di ba? Siya ang inaakusahan tapos siya pa ang maghuhusga sa mga sinasabi nito. Poprotektahan niya yung interest niya, pati yung sarili niya, di ba? Kaya talagang karapat dapat lang na nalagay si Attorney Baligod sa Brave 18 bilang abogado nila. So, ang sasabihin niya, sinungaling kayo. Tama, di ba? At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. So, Totoo. we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador, huwes at the same time. Where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Doon pumapasok yung conflict of interest na kagaya yung sinasabi natin kanina. Kasi hindi ka pwedeng ikaw yung husgado tapos kasama ka sa inaakusahan. 'Di ba? That's so very basic lang naman para, 'di ba? Na dapat talaga hindi siya nandiyan, 'di ba? Gets mo na 'yun, hindi na kailangan paliwanag sa iyo. 'Di ba? Inaakusahan ka eh. So dapat palitan ka na diyan. So sa tingin ko matatanggal ka talaga diyan bilang senador. 'Di ba?
Kasi nahanapan ka ng hindi siya butas eh. Mabigat na issue na totoo. Biro mo sasabihin broadcast, broad in television, in social media networks, pati sa mainstream media, sasabihin ni attorney na hindi siya natural born Filipino. So dun pa lang sa part na yon, foreigner ka, 'di ba? Hindi ka pwedeng umupo bilang senador ng Pilipinas kasi hindi ka Pilipino, 'di ba? Dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest, so ipapatuloy niya pa yung pagpili. Oo. Ang hinihingi ko lang dito sa ating mga senador, we should be statesman. Our country. Kaso nga hindi eh. 'Di ba? Hindi mangyayari yan. Statesman, binaluktot nga nila yung batas. 'Di ba? Wala na. Wasak na ang dignidad niyang kampo ni Win Gatchalian. Ito, sayang to si Win Gatchalian sa totoo lang. Nag-uumpisa pa lang yan. Masisira na agad ang karir niya. Dahil kanino? Inumpisa ni Lacson, inumpisa ni Tito Soto, sinundutan ni Drilon, sinundutan ni Zubiri, 'di ba? Doon masisira karir mo. Sumama pa si Dick, ilabas si Dick sa Senado. Huwag yung ayaw makapasok yan. Is looking for statesmanship, not brinkmanship. Oo, may bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Kompleto lahat? Oo, kompleto kami. So mamaya na lang po, ituloy natin. Kakasabi lang, ano ba yung media na yan? Hindi nga sila na-inform. Wala nga sa papel, hindi sinabi. Kasi medyo, anong oras na? Magte-10 na? Anong cost po ng delay? Traffic nga, ano ba? Ang kulit mo Una, late kasi namin natanggap ang imbitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang imbitasyon, naka-travel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama, pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. Pero mo para sa bayan, 'di ba? Nagsakripisyo sila. Kahit na meron silang mga personal na nararamdaman issue sa pamilya, 'di ba? Nagsakripisyo sila. Yung iba dyan, nakita nyo ba? Gutom ang pamilya, 'di ba? Gutom. Pero nandyan sila para humarap sa taong bayan, para ilantad ang katotohanan. Tapos sasabihin nila bogus. Paano mo sasabihin bogus 'yon? Dahil isang hearing lang, wala pa napakitang ebidensya agad. Ganun ba kadali? 'Di ba? Siyempre maraming hearing yan. Unti-unti lalabas ang ebidensya dyan. Hindi porkit isang hearing, kailangan fix na agad, may ebidensya, may mapapakulong na agad. 'Di ba? Yan ang bogus mag-isip, 'di ba? Yung mga katulad niyang mga senator na naki-Win Gatchalian, yung kampo ni Win Gatchalian, especially si Senator Erwin Tocmol. 'Di ba? Sasabihin mong bogus, isang hearing pa lang sasabihin mo kailangan may mga pakulong na agad, kailangan may ebidensya agad. Huwag ka mag-alala, darating tayo diyan, 'di ba? Magkakaroon ng ebidensya laban sa iyo. At hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Pangalawa po ay matraffic ang EDSA. So, nandito pa rin kami, no? Never better late than never. Tama. Kompleto po, no? Walang pinagtataguan ang Wala po. In fact, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsusubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. May 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig. Na dating mga Marines din. Ayan, patay ka. Napakarami na. Patay ka, naglabasan na. Paano ngayon yan? Sasabihin nyo, yung 80 na yan? Yan lang yan? Meron pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dating tauhan din ni Saldico para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagang pangalan. Pero siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba, meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. May mga recorded conversation tayo, etc. Marami. Na, patay ka. Kung ang katanungan nila ay humihingi ng ebidensya, ibibigay namin. Okay, salamat po. And so maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating ginawang pag-react. Kaya huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.